Talaga namang pinaghandaan ang grabeng pasabog na bumungad sa ating 2025 na bago pa man matapos ang taon ay may mga senyales na bago ang sakuna. Tulad na lang ng pagbabago ng profile picture ng direktor na si Daryl Yap noong December 21, 2024. Kasunod noon ay ang post niya naman na Defend the Truth. Double meaning body na may ibig sabihing depende sa kapasidad ng tao kung ano ang magiging katotohanan. Kaya naman, pagpatak ng alas 5 ng hapon, January 1, 2025, nagre-recover pa lang tayo sa mga alak na ininom natin ay ipinost na sa iba't ibang social media platform ang teaser trailer ng ginagawang pelikula ni Daryl Yap tungkol sa kontrobersyal na pamamaalam ni Pepsi Paloma. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Ni ka ba ni Vic Soto? Ah! And boy, oh boy, sa 26 na segundong teaser video na ito ay napakaraming Pilipino na naman ang naalog ang utak at pinasok ang rabbit hole tungkol sa talaga namang nakakalungkot na naging buhay ni Pepsi Paloma. At ayaw ko nang maging paulit-ulit pa buddy sa kanyang kwento. Kung ayaw ninyong mahuli sa balita at gusto ninyong malaman ang tungkol sa kanya ay may video na tayo tungkol dyan. Years and years ago pa buddy, at mapapanood nyo yan dito mismo sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Ano, gera na? Gera na! Sound trip muna tayo! Unang-una sa lahat, sobrang lakas ang naging atake ng teaser trailer na ito sa buong ka-social mediahan ng Pilipinas. Ikaw ba naman ang mag-name drop ng isang batikan at hanggang sa ngayon ay sikat na sikat pa rin na aktor tapos isi-share mo ito sa iyong page na may 6.1 million followers sa Facebook plus 1 million pa sa isang pang account, not including yung iba mo pang social media platform, aabutin ka talaga ng over 15 million views sa teaser pa lang. At hindi na rin ako nagtaka buddy kung bakit ang laki ng impact nito sa mga Pilipino dahil kung veteranong aktor ang tila inaatake sa pelikula, mga batikan at kilalang mga artista din ang tila nasa offensive side ng ginagawang pelikula tulad na lang ni Gina Alhar, Rosana Roses, Mon Confiado at ang mismong gaganap na si Pepsi Paloma na si Red Bustamante. So, pag-usapan naman natin itong si Daryl Yap. Tulad ng kanyang ginagawang pelikula ay balot din ng kontrobersiya ang kanyang pangalan. Ilan sa mga pelikulang ginawa niya ay ang Paglaki Ko, Gusto Kong Maging Pornstar, Revirginized at syempre kamakailan lang ang super controversial din na Made in Malacanang. And if you ask me buddy, I am not really a movie guy. However, I praise him na gumastos para sa mga pelikulang ganito kasi hindi naman kasi po pwedeng kung ano lang ang nakasanayan hanggang doon na lang. Paminsan-minsan mas maganda na makikita natin ang the other side of the story para may option tayo kung ano ang ating paniniwalaan. Tingnan nyo ito, nang mapalabas ang pelikulang Made in Malacanang ang mga religious leader kuno ay nagalit sa movie. Like, what? Hindi na lang pala relihiyon o Bible verses ang pinapakialaman ng mga religious leader kundi pati na rin ang IMDb rating ng isang pelikula na may konting koneksyon sa politika, which is hindi na bago exclusively dito sa Pilipinas. Politics and religions are in the same spectrum. The more members, the more people na kasama sa isang relihiyon ay mas malaki ang tsansa nila na makapagluklok ng kung sino mang tao sa gobyerno.
And I have a question kung talagang relihiyosong tao ka at sa tingin mo, maliligtas ka sa paghuhukom, payag ka noon? Nautusan ka ng leader mo na bumoto ng isang tao. Gamitin ang iyong paniniwala sa Diyos, gamitin ang iyong relihiyon sa politika? Aba ang laki mo naman natang uto-uto. Anyway, back to the topic. Kasabay ng teaser trailer na ito ay hindi na napigilan ng mga netizen na balikan ang naging interview ni Julius Babaw sa buhay pa na naging kaibigan at kasabayan ni Pepsi noong araw. Wala nang iba kundi si Coca Nicolas. Sa ginawang interview sa kanya ay diretsahang tinanong at sinabi ni Coca na isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oh. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Weekend Joey? Alin? Yung, ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Weekend Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi raw ito totoo at gawa-gawa lang ng kanila noong manager na si Ray de la Cruz. More on this body, maya-maya, mahalagang tao rin yan sa ating kwento. Nang makita ito ngayon ni Daryl Yap ay mabilis siyang nag-post at sinabing, tigilan nyo yang kaka-Coca Nicolas nyo, hindi sila close ni Pepsi. Anyway, may isang artista pa na pumasok sa ating kwento, itong si Arnold Clavio. Siya ay may atake naman dito kay Daryl Yap and I quote, igan kay Pepsi Paloma movie, malabong payagan yan ng MTRCB. O talaga? Matatakot na ba kami? Hello, 2025 na. Meron pa bang nanonood sa ating mga telebisyon? Para sa inyong kaalaman kasi ay ang CEO ng MTRCB ay si Maria Lala Soto Antonio na anak naman ni Tito Soto na alam naman natin na nadadawit din sa issue tungkol kay Pepsi. Ano yan? Sir, reaction niyo lang sa sinasabi ng NUG. Sir, para ano lang, for the record lang, sir, for the record lang, sir, sinasabi Hindi niya nila alam ang istorya. Kausapin nila inquirer. Kasi sinasabi niyo kahit anong depensa gawin niyo parang wala na kayong laban, sir, di ba? Kaya gusto niyo sana ipa-take down. Hindi. Palalaki nyo. Yan ang original na fake news. Kaya kung pinapalakihin, binibigyan nyo ng binibigyan nyo. Inquirer nga mismo, galit sa kanila Di ba? Sir, if the inquiry doesn't take it down, would you pursue libel charges? They will. They will. They will take down po, sir. They will take down the post, sir? Yung mga taong naninira, binabayaran, freedom of the press nila. Original fake news. Sir, bahagi ito ng paninira sa inyo, sir? Of course. Original fake Sir, ano po news. masasabi niyo ginagamit niyo daw po yung new position niyo po to bully the inquirer, sir? However, here is the deal na kahit bali-balik ta rin man natin ang mundo ay ang MTRCB
ay walang kontrol sa kung ano ang pupwedeng ipalabas dito sa internet. Hanggang national TV lang sila. Oo, pupwede nilang ipagbawal ito sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Paano na lang kung ipalabas ni Daryl Yap ang movie sa Netflix, sa YouTube, Disney Plus o kung saan man ay wala nang magagawa ang MTRCB doon dahil may sari-sariling patakaran ang iba't ibang streaming platform sa kung ano ang pupwede at hindi pupwedeng ipalabas sa kanilang site. Now mabalik tayo buddy sa naging talent manager ng Soft Drinks Beauty. Alam nyo ba na si Ray De La Cruz ay bukod sa pagiging talent manager ng Soft Drinks Beauty ay isa rin siyang optometrist at hindi lang yan buddy dahil isa rin siya noong barangay captain ng Quiapo. And guess what? Tulad ng nakakalungkot na naging buhay ni Pepsi ay katakatakang ganoon na lang din ang sinapit ng kanilang talent manager. 1999 kasi base sa ilang mga kumalat na balita ay sa kanya mismong itinayo at pinagtatrabahuhang klinik ay habang nagtatrabaho ay malapitang tinapos ng kung sinong tao ang kanyang buhay. Now, here is the question. Paniniwalaan nyo ba na gawa-gawa lang ni Ray De La Cruz ang kwento tungkol sa ginawa kay Pepsi Paloma? Gayong nalaman natin na hindi lang pala ang pagiging talent manager ang kanyang pinagkakakitaan. Lisensyadong optometrist siya at barangay captain din ng Quiapo. What do you think? Ang lahat ba ng sangasangang mga balitang ito ay para maisalba ang sobrang sikat noon na karir ng TVJ o isa lamang malaki sobrang laking coincidence? Well, we might never know and only you can decide. At dyan na matatapos ang videong ito. Muli, maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.